May bagong sistema sa radar ngayong umaga. Sa loob lamang ng ilang araw matapos ang paglabas ng Super Typhoon Inday at ang pagbaba ng Tropical Storm Josie, isang bagong tropical depression ang binubuo ng ating mga meteorolohista ngayong araw. Ang dating Gil-Zero-Pitosi ay opisyal na naging isang tropical depression simula alas 8 ng umaga ngayong ika-17 ng Hulyo 2026. Ito ay nasa 2,965 kilometro pa lamang sa silangan ng southeastern Mindanao at gumagalaw ng dahan-dahan patungong Hilagaang Kanluran. Malayo pa ito. Ngunit ang Western Pacific ay aktibo muli. At ang ating weather monitoring ay hindi hihinto. Magandang umaga mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng umaga nitong Biyernes, ika-17 ng Hulyo 2026. At ngayong umaga, mayroon kaming dalawang pangunahing weather developments na kailangan ng bawat Pilipino na malaman. Una, ang bagong tropical depression sa malayong silangan ng ating bansa. At ikalawa, ang patuloy na epekto ng southwest monsoon sa extreme northern Luzon. Simulan natin sa pinakabagong status ng tropical depression. Simula alas 3 ng umaga ngayong araw, ang sentro ng tropical depression ay tinatantya ng Pag-asa sa 2,965 kilometro sa silangan ng southeastern Mindanao, nakalagay sa 5.3 degrees Hilaga, 152.4 degrees silangan. Ang bagyo ay gumagalaw ng dahan-dahan patungong Hilagaang Kanluran, na may pinakamataas na tuloy-tuloy na hangin na 45 kilometro bawat oras malapit sa sentro at mga gust na umabot sa 55 kilometro bawat oras. At simula alas 8 ng umaga ngayong araw, ang Pag-asa ay opisyal na nag-upgrade ng dating Gil-Zero-Pitoni sa kategorya ng Tropical Depression. Ito ay isang makabuluhang development na nagpapakita na ang sistema ay nag-organize at nagsisimulang mag-develop. Ang 2,965 kilometro ay isang napakalayong distansya mula sa ating bansa. Para sa perspektibo, ang distansyang ito ay katumbas ng halos 2 beses na ang layo mula Manila patungo sa Tokyo. Sa kasalukuyan, ang tropical depression ay hindi isang agarang banta para sa ating arkipelago. Ngunit ang direksyon ng kanyang paggalaw patungong Hilagaang Kanluran ay naglalagay nito sa isang track na maaaring magdala nito patungo sa ating rehiyon sa mga darating na araw. Ang katotohanan na ang sistema ay gumagalaw ng dahan-dahan ngayong umaga ay nagbibigay ng karagdagang oras para sa ating mga meteorolohista na subaybayan ang kanyang pag-unlad at matukoy ang potensyal na epekto nito sa ating bansa. Ang anumang makabuluhang pagbabago sa track at intensity ng tropical depression ay agad na ibabahagi sa lahat. Ngayon, pag-usapan natin ang domestic weather situation ng ating bansa ngayong umaga. Ang southwest monsoon o habagat ay patuloy na nakakaapekto sa extreme northern Luzon ngayong umaga. Ngunit pansinin ang bahagyang pagpalawak mula kahapon. Kung kahapon ay ang Batanes at Babuyan Islands lamang ang opisyal na nasa epekto ng habagat, ngayong umaga ay ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, at Abra ay kasama na rin sa listahan. Ito ay nagpapakita ng bahagyang pagpalawak ng coverage ng habagat ngayong umaga. Pag-usapan natin ang forecast weather conditions para sa bawat bahagi ng ating bansa ngayong umaga. Para sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes, at Babuyan Islands, ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms dahil sa southwest monsoon. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta sa panahon ng matinding kulog-kidlat. Para sa lahat ng mga residente ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, at Abra na kasama ngayong umaga sa listahan, ang mensahe ay malinaw. Kahit na ang ulan ay isolated lamang, ang matinding kulog-kidlat ay maaaring magdala ng mabilis at malakas na ulan sa loob ng maikling panahon. Manatiling mapagmatsyag, lalo na sa mga lugar na malapit sa mga ilog at bundok. Para sa Batanes at Babuyan Islands, ang patuloy na epekto ng habagat sa inyong lugar ay nagpapakita na ang ating pinakahilagang lalawigan ay nananatiling nasa epekto ng southwest monsoon ngayong araw. Para sa lahat ng mga residente ng Batanes at Babuyan Islands, manatiling mapagmatsyag at regular na suriin ang mga opisyal na advisory ng Pag-asa para sa pinakabagong impormasyon. Para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms.
Para sa Metro Manila, ang relatively calm na kondisyon ay nagpapatuloy ngayong umaga. Ang isolated na thunderstorms na posible sa hapon at gabi ay isang normal na kondisyon ng rainy season na hindi dapat magdulot ng malaking alarma para sa karamihan ng mga residente. Ngunit ang mga lugar na kilala bilang madaling mabaha ay dapat pa ring manatiling alerto. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan ngayong umaga, katulad ng kahapon, ang buong bansa ay nasa iisang wind condition forecast. Para sa buong bansa, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa timog silangan patungo sa timog kanluran, na may coastal waters na slight hanggang moderate at umabot sa 0.6 hanggang 2.1 metro. Ito ay nagpapatuloy ng positibong trend na aming nakita sa nakaraang 2 araw. Ang buong bansa ay nasa iisang manageable na kondisyon ng karagatan, walang raw seas, walang gale warnings, at walang mapanganib na kondisyon para sa karamihan ng maritime operations. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa buong bansa, ang kondisyon ng karagatan ngayong umaga ay mas maganda kaysa sa nakaraang maraming araw at linggo. Ngunit ang regular na pagsuri ng weather updates ay palaging inirekomenda bago maglayad. Para sa temperatura at halumigmig ngayong umaga, ang panahon ay nagpapakita ng stable na kondisyon mula kahapon. Ang pinakamababang temperatura ay 24.8 degrees Celsius na naitala ngayong alas 5 ng umaga, at ang pinakamataas ay 34.0 degrees Celsius na naitala kahapon ng alas 2 ng hapon. Ang pinakamababang relative humidity ay 48% kahapon ng alas 2 ng hapon, at ang pinakamataas ay 70% ngayong alas 6 ng umaga. Ang 34.0 degrees na maximum temperature ay nagpapakita ng pagpapatuloy ng mas mainit na hapon sa maraming bahagi ng bansa na hindi direktang apektado ng habagat ngayong araw. Ito ay nagpapaalala sa ating lahat na kahit sa gitna ng rainy season, ang init ay maaaring maging seryosong concern sa mga lugar na may limitadong epekto ng habagat at ng mga tropical systems. Para sa astronomical at tidal na impormasyon para sa Metro Manila ngayong araw, ang araw ay sumikat ng alas 5:35 at lulubog ng alas 6:29. Ang buwan ay sisikat ng alas 8:14 ng umaga at lulubog ng alas 8:58 ng gabi. Ang illumination ng buwan ngayon ay 12%, nagpapakita na ang buwan ay patuloy na lumalaki mula sa bagong buwan ng ilang araw na nakakaraan. Sa loob ng ilang araw, ang buwan ay magiging first quarter moon, nagdadala ng bahagyang mas mataas na tidal activity sa ating mga baybayin. Ngayon, isang comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong umaga at ang inaasahan sa mga darating na araw. Ang bagong tropical depression sa 2,965 kilometro sa silangan ng southeastern Mindanao ay ang pinakabagong sistema sa isang taon na puno ng mga tropical developments. Ngunit sa kasalukuyan, ito ay napakalayo pa para maging isang agarang banta. Ang ating focus ngayong araw ay ang patuloy na epekto ng habagat sa extreme northern Luzon at ang relatively calm na kondisyon sa karamihan ng ating arkipelago. Habang nagpapatuloy ang rainy season ng 2026, ang ating bansa ay mukhang nagtatamasa ng isang extended na pahinga mula sa mga direktang tropical threats. Ngunit ang weather monitoring ay hindi humihinto. Ang bagong tropical depression sa silangan ay isang patuloy na paalala na ang Western Pacific ay aktibo at ang mga bagong sistema ay maaaring bumuo anumang oras sa mga darating na araw at linggo. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa buong bansa, lalo na sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes, at Babuyan Islands, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Tiyakin na ang inyong early warning systems ay fully operational. Tiyakin na ang inyong mga komunidad ay nananatiling informed tungkol sa patuloy na epekto ng habagat at sa bagong tropical depression sa silangan. At tiyakin na ang inyong disaster preparedness plans ay naka-update at handa para sa anumang bagong weather challenge. Para sa lahat ng ordinaryong mamamayan sa buong bansa, ang mensahe ngayong umaga ay simple. Ang panahon ngayong araw ay nagpapatuloy ng relative na calm para sa karamihan ng ating bansa. Ngunit ang rainy season ay hindi pa tapos at ang bagong tropical depression sa silangan ay isang paalala na ang ating vigilance ay kailangan sa bawat araw. Patuloy na regular na suriin ang mga opisyal na advisory ng Pag-asa para sa pinakabagong impormasyon. Ang susunod na weather update ay ilalabas ngayong alas 11 ng umaga.
Patuloy kaming magsusubaybay sa tropical depression at sa lahat ng weather developments sa ating rehiyon at agad naming ibabahagi ang lahat ng bagong impormasyon sa inyo. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. Ang bagong sistema ay malayo pa. Ang habagat ay bahagyang aktibo pa sa hilaga. At ang ating bansa ay nananatiling tahimik ngayong araw. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang umaga at maingat sa lahat.